Magandang araw at welcome. Ito po yung lingkod, Robert. Alam po ninyo mga kababayan, hindi lang po pala si BP Sara itong nakakasagutan nitong si Martin Romualdez. May banat, may pasaring dito sa mga senador dahil ang kanyang akap ay tinanggalan ng pondo sa Senado. Okay? Kaya dahil dyan, ito si Martin Romualdez ay may parinig sa mga senador. Okay? Akalaan nyo ba naman ay bilyon-bilyon? Dito po sa huling balita ay sabi dito ito palang isinama na budget para sa AKAP at AX. Ito po ay 41 billion na isinama nitong House of Congress. Laki, ano? Grabe, laki-laki. 41 billion, lupit. Diba? Tapos, ang pagkalaki-laking pondo ay inilaan pala, ay planong ipamimigay doon naman sa may mga trabaho pala. Itong mga sumasahod ng minimum wage na kumikita ng 21,000 pababa. Swerte naman nila. Swerte naman nila. Biron mo, kumikita ka ng 21,000 a month tapos tatanggap ka pa ng ayuda na worth 3,000, 5,000. Swerte naman nila. Swerte naman nila kay Speaker Romualdez. Diba? Ngayon, ito pong si Senador Amy Marcos. Kanyang pong tinanggal doon sa version ng Senado. Tinanggal niya itong 41 billion na panukala nitong si Speaker Romualdez. Kalain mo pala itong 41 billion na to para sa AX, para sa AKAP. Ang may panukala pala nito ay si Speaker mismo. Si Speaker mismo. Lupit, ano? Actually, itong issue na to, hindi ito bago. Noong 2024, this year, 2024, ay naisahan daw ng mga congressman itong Senado sapagkat nabuluga daw sila. Nagulat sila ng paglabas ng GAA. Nagulat sila na biglang may pumasok na pondo na AKAP, AX doon sa DSWD na hindi naman pala na-request ng DSWD. Sa kayo makakita ang ganun. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Speaker Romualdez. Diba? Yan po, ganyan po mag-isip si Speaker Romualdez. Ngayon, kung matatandaan ninyo mga kababayan, dahil sa nagulat ito mga senador, nagreklamo sila. Sila daw po ay nalusutan ito mga congressman. Sapagkat wala daw kaalam-alam itong mga senador, bigla pa lang may sumingit. May sumingit ng bilyon-bilyon pondo na tinatawag na AKAP, AX, at ang layunin ay pamimigay sa may mga trabaho din naman pala. Ang lupit na. Kaya ngayon, sinisigurado ng mga senador na hindi na makakalusot. Pangako kasi ni Amy Marcos yan. Siya kasi ang
sponsor ng budget request ng DSWD. Kasi itong pondo na to na AX tupad ay yan po ay sinama sa budget ng DSWD. Kaya ngayon, ito si Amy Marcos ay ayaw nang palusutin. Kaya itong kanyang pinsan na si Romualdez ay nanggagala 80 sa kanya. Oh. Ha? Kaya nasabi natin na hindi lang pala ito si BP Sara ang kanyang kaaway ngayon. Ito pala kanyang pinsan na si Marcos, Amy Marcos, ay kaaway niya na rin dahil sa issue ng AX tupad. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. May namumuong girian sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa pondo para sa ayuda para sa kapos ang KITA program o AKAP. Kasunod ito ng anunsyo ni Senador Amy Marcos, sponsor ng budget ng DSWD, na inalis na ang AKAP sa Senate version ng Senado. Nakakalito po at sa totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Are you saying there's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion which was added in the House version and 41 billion added for AX. Pwede raw pag-isahin na lang ang AKAP at ang mas naunang AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation. While we recognize the necessity of immediate relief by direct financial assistance, it's imperative that we focus also on social protection initiatives, foster long-term development and self-reliance rather than creating a new ayuda nation. Ayaw natin nun, ano? Taong 2024 nang unang ipatupad ang AKAP na layong protektahan ang mga minimum wage earner sa epekto ng inflation sa bilihin. Ayan. Ito si Amy Marcos, masasabi natin na kahit napikon na siya, hindi natin nakikita na nakasimangot. Hindi natin nakikita na nababad trip. Call lang siya, call. Sa akin palagay, no? Ako bilang taxpayer, sa akin palagay, ay nasa tamang landas itong si Amy Marcos. Sapagkat kapag nagtagumpay siya para pigilan itong paglalaan ng pondo para sa AX tupad, hindi lang niya mapipigilan kahit paano ang corruption, mapipigilan din niya ang panlalamang ng kanyang pinsan na si Speaker Romualdez. Sapagkat akalaan niyo ba naman, ipamimigay mo lang ganun pagkalaki pondo doon naman sa may mga trabaho. So, i-consider na parang legal na vote buying. Di ba? Tama ba o mali? Mga kababayan, legal may i-consider na legal na vote buying. Yung pamimigay ng ayuda at saka AKAP at saka AX. Mas okay sana kung pamimigay mo, yun talagang naghihikakos. Yun ay masasabi natin na madali maintindihan. Pero yung kumikita naman, bibigyan mo ng ayuda, may problema tayo dyan, Mr. Speaker. May problema tayo dyan. Biruin mo, paglalaanan mo ng pondo na pagkalaki-laki, 41 billion itong para sa AX saka tupad. Tapos, tatanggalan mo naman ng budget, ito mga infrastructure projects ng bansa, mga malalaking proyekto para sana sa bansa. Tatanggalan mo ng budget na samantala itong hinihingi o kailangan na budget para sa mga proyekto, halimbawa tulad ng Mindanao Railway na
Ang budget lang naman ay sinasabi nila halos 6 billion. Tatanggalan mo ng budget, tapos ilalagay mo sa ayuda. Di ba? Nasaan kaya ang katinuan nito si Speaker Romualdez? Diba? Ay alam po ninyo mga kababayan tayo po ay hindi mangmang kung bakit ito ay ginagawa ni Speaker Romualdez. Ito po ay sa ating palagay, ito po ay ginagawa ni Speaker Romualdez bilang paghahanda sa 2028 presidential election. Ganun po yan. Ayun po ang ating naiisip. Okay sana maganda sana kung maglaan ka ng pondo, mamigay ka ng ayuda. Pero dapat sana yung mga proyekto na kailangan din ng bansa, mas kailangan ng bansa, mapunduhan. Problema, isasakripisyo niyo yung mahalaga para sa bansa. Tapos, pamimigay nyo lang. Di po ba? Yan po ay paghahanda ni Speaker para sa 2028 election. Kaya, sabi nga ni Speaker, sabi ni Speaker, handa niya ikipag-sambunutan, handa siya makipag-sambunutan kay sa kanyang pinsan. Handa siya makipagsambunutan sa kanyang pinsan na si Amy Marcos. Magtagumpay lang siya para sa kanyang AX saka tupad. AX saka akap pala. AX saka akap. Lupit no? Ito po Ito po ang banat naman ni Speaker Romualdez sa mga taga Senado o mga senador. Hinggan nyo mga kababayan. Ano sabi ni Speaker? Binabanatan niya itong mga senador siyempre nga naman, balak tanggalin yung inaasahan mo, inaasam-asam mo na makakatulong sa political interest mo. Kasi nga, bagsak na bagsak ang trust rating mo bilang congressman, bilang politiko. Ito ngayon pagkakataon para lumakas ka sa masa. Mamigay ka ng ayuda. Kaso lang, isagabal ito yung kanyang pinsan na si Amy Marcos. Kaya binabanatan ngayon ni Speaker Romualdez. Pero kasabay niya na, siya po ay humihingi ng suporta. Humihingi ng suporta sa kanyang mga alalay. Medyo nangamba ako kasi yung may ibang mga kaibigan natin sa Senado, gusto daw i-scrap, itanggal yung akap. Payag ba kayo? Kayo, tatanggalin ba natin yung akap? Ano sabihin natin sa mga senador? Tatanggalin ba natin? Di ba kasabi niya? Payag ba kayo? Payag ba kayo? Tanggalin ang akap sa... Sagot naman ng kanyang mga alalay, hindi! Hindi! Siyempre nga naman, ano ba asahan natin? Siyempre, alala yan alaga yan ni Speaker, siyempre, yung mga yan, to the rescue. To the rescue, siyempre, para kay Speaker, ganun yan, Ay ngayon, parang hindi pa kontento si Speaker sa kanyang mga alalay, humihingi din siya, humihingi din siya ng suporta sa kanyang mga audience doon sa venue, sabi niya, sa mga tao doon, payag ba kayo? Yung mga tao, halos ayos sumagot, hindi kumikibo.
Ha? Di ba dapat pag ang tao ay masaya sa ginagawa ng speaker, di ba dapat pagka sinabi ni speaker, payag ba kayo? At tanggalin ang AX, sabi ng mga tao, hindi pwede. Eh, yun, nakita mo yung mga tao, ganun lang. Oh, nanonood lang yung mga tao kay speaker. Ibig sabihin, ayaw po ng mga tao itong ginagawa ng speaker. Kaya nga, makikita niyo sa survey. Kabi-kabila itong ginagawa ng speaker na pamigay ng ayuda, pero hindi po siya umaangat sa survey. Ibig sabihin, alam ng tao na ang kanyang ginagawa ay mali. Mali po yan. Sapagkat, ano ba naman ang mapupuntahan sa halagang 3,000, 5,000? Ano ba naman ang pupuntahan nun? Di ba? Okay sana kung mga 20,000, 50,000, ay masasabi natin na pwede nang pandagdag puhunan. Pero yung 3,000, 5,000, bigas lang yun eh. Good for 2 weeks, wala na. Diba? Sa mahal ng bilihin ngayon, ano ang bibili mo? Gaano tatagal itong ipamimigay mo na 5,000, 3,000 sa mahal ng bilihin ngayon? Wala. Di ba? Hindi po nag-iisip itong si speaker. Ang kanyang naisip, panlalamang. Panlalamang po ang kanyang naisip. Di ba? Ang dapat gawin ni speaker ni Bongbong Marcos, aksyonan nila para bumaba itong presyo ng bilihin. Lalo na ang bigas. Mag-create sila ng mga job opportunity para sa tao. Yun ang mahalaga eh. Kapag ang tao may trabaho, masasabi natin na taon. Taon. Habang may trabaho ang tao, kumikita yan, makakakain yan. Di ba? Kaya nga lagi natin sinasabi dito, dapat maisip man lang ni speaker, ni Bongbong Marcos, ni Presidente Bongbong Marcos, na mag-invest sila para sa proyekto ng bansa, like infrastructure. Para magkaroon ng trabaho ang tao, para ang pera ng bansa, ng bayan, ang pera na ginastos mo sa proyekto, babalik din sa kaban ng bansa. Ganun po yan eh. Di ba? Pero kung ipamimigay mo ang pera ng taong bayan, hindi mo alam kung saan napunta yan. Pwedeng napunta yan, pinasugal pa eh. Di ba? Pinasugal ba? Pinang drugs pa eh. Di ba? Wala. Kalokohan itong pinagagawa ni Speaker Romualdez eh. Ang problema naman dito kay President Bongbong Marcos, sinahayaan niya lang si Speaker. Pinapabayaan niya lang. Di ba dapat ikaw presidente? Responsibilidad mo yan eh. Responsibilidad mo bilang presidente, sa ilalim mo yung under sa'yo yung DSWD. Bakit hinayaan mo yung pinsan mo na pakialaman ang trabaho? Na hindi naman dapat niya pakialaman. Di ba? Tapos ganun. Di ba? Mali yun. Kaya tuloy itong si speaker, malayang-malaya. Malayang-malaya na pakialaman itong trabaho ng executive. Di ba si speaker congressman? Dapat siya ay gumawa lang ng batas. Huwag din dapat pakialaman yung trabaho ng Pangulo. Di ba? Kaso lang, wala eh. Ang ating Pangulo ay parang bahala kayo dyan. Wala akong pakialam sa inyo, basta ako presidente.
Basta ako presidente, wala akong pakialam sa inyo, bahala kayo dyan kung ano gusto nyo gawin. Parang ganun eh. Basta ako, may titulo. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ganun. Pero yung trabaho ng presidente, hindi ginagawa, di ba? Ang gumagawa, ang kanyang pinsan. Problema, tulad niya, no? Nagreklamo yung mga tao. Ano sabi ng mga tao? Talamak daw. Talamak di umano ang corruption sa gobyerno Marcos. Siguro, baka may nakita sila. Kasi, hindi naman magsasalita yung mga yan kung wala silang basihan, di ba? Una-una, hindi naman sila politiko. Di ba? Yung iba nagsasalita, hindi naman politiko. Kaalyado pa nga ng Marcos eh. Loyalist. Nagsinasabi na garapal daw ang korupsyon sa ilalim ng pamumuno ni Bongbong Marcos. Ang nagsabi niyan ay isang certified loyalista. Kaya sa tingin natin, kung bakit nasabi nila yan, malamang mayroon silang basihan. Di pa ba? Loyalista nga eh. Tapos yung salita, ganun. Banat sa Pangulo. Ibig sabihin, mayroon silang katibayan talamak ang korupsyon sa ilalim ng gobyerno Marcos. Diba? Hinahayaan lang ni President Bongbong Marcos itong problema natin. Kaya ito, no? Dahil dyan, gulo-gulo na. Nagkakagulo na. Akalaan nyo ba naman tulad dito nabasa ko? Marami akong nababasa ng mga international media na pati ba naman itong issue natin sa Pilipinas ay kinukover na nila. Tinatapik na nila din sa kanilang pahayagan. O, di ba? Nakakalungkot yan pagka ganyan. Siyempre, ano ba ang epekto sa atin yan pagka ganyan? Pati sa ibang bansa nakakarating na yung mga issue sa Pilipinas. Siyempre, yan ay panigurado na may epekto yan sa ating mga foreign investor. Di ba? May epekto yan. Ang ating bansa ay hindi stable. Mayroon tayong political instability. Problema sa leadership ng ating Pangulo. Siyempre, lahat yan sa kanya mag-reflect eh. Bilang Pangulo. Diba? Sa kanya lahat yan. Kaya pag ikaw ang Pangulo, siyempre dapat isipin mo. Kaya naman sa mga ibang lahi na ito ka, Pangulo ng Pilipinas, ang bansa mo, magulo, pinag-uusapan sa ibang kontinente ng mundo. Di ba? Kumbaga, ano yan eh, parang ano yun sa mukha mo eh, parang sampal sa mukha mo yan eh, bilang Pangulo eh, kasi nga, ibig sabihin no, hindi mo nagagawa ang inyong responsibilidad. Diba? Ganun yan eh. Tama ba ako? Tama ba mga kababayan? Ganun yan. Di ba nga, sa panahon ni Bongbong Marcos, halos wala siya nakuwang mga foreign investor. Di ba?